Mga isyung pampulitika, pangkabuhayan at pangkalikasan. Isyung pampulitika, terorismo. Ang kahulugan nito ay ang karahasan o pananakot na may layuning pampulitika o ideolohikal. Nagdudulot naman ito ng kawalan ng seguridad at takot sa mamamayan, nagpapahirap sa pamahalaan na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan. Ang halimbawa nito ay ang mga rebelyon at armadong kilusan sa Mindanao na nakakaapekto sa kapayapaan at kaunlaran ng rehiyon. Isyung pangkabuhayan, global financial crisis, kahulugan malawakang pagbaksak ng ekonomiya na nagdudulot ng kawalan ng trabaho, pagbababa ng produksyon at krisis sa panlalapi. Epekto: pagtaas ng antas ng kahirapan at kawalan ng trabaho, pagbaksak ng negosyo at industrial, pagtaas ng presyo ng bilihin, inflation. Halimbawa, ang 2008 global financial crisis ay nagsimula sa US housing market, nakakaapekto sa buong mundo kabilang ang Pilipinas. Para naman sa isyong pangkalikasan, climate change. Ito'y nangangahulugang pagbabago sa klima dulot ng greenhouse gases at gawain ng tao. Ang mga epekto nito, mas matitinding bagyo, pagbaha at tagtuyot, pagkasira ng agrikultura at kabuhayan ng magsasaka, pagtaas ng sea level na nagbabanta sa mga coastal communities. Ang halimbawa naman nito ay ang Super Typhoon Yolanda, Haiyan, noong 2013 ay isang pinakamalakas na bagyo na nagpapakita ng epekto ng climate change sa Pilipinas. Ang mga isyong pampulitika, pangkabuhayan at pangkalikasan ay magkakaugnay na hamon na patuloy na kinakaharap ng Pilipinas at ng buong mundo. Ang mga ito ay nakakaapekto sa pamumuhay ng mamamayan, sa pamahalaan at sa kinabukasan ng kalikasan. Mga isyong pampulitika. Territorial disputes tulad ng agawan sa West Philippine Sea at Sabah na nagdudulot ng tensyon sa ugnayan panlabas. Korupsyon at pamamahala. Patuloy na hamon ang katiwalian at kakulangan sa transparency sa pamahalaan. Political participation, kakulangan ng aktibong pakikilahok ng mamamayan sa mga desisyon ng pamahalaan na binigyan diin sa mga aralin ng DepEd tungkol sa kontemporaryong issue, kapayapaan at seguridad, mga rebelyon at armadong tunggalian sa ilang rehiyon ng bansa. Ating tatalakayin ang mga isyong pangkabuhayan. Narito ang kahirapan at kawalan ng trabaho, pagtaas ng presyo ng bilihin, globalization, agrikultura at industrialisasyon. Kahirapan at kawalan ng trabaho, isa sa pinakamalaking hamon na nagdulot ng hindi pantay na pamumuhay. Pagtaas ng presyo ng bilihin, direktang epekto sa kakayahan ng mga pamilya na matugunan ang pangangailangan. Globalization, ito naman po ay nagbibigay ng oportunidad sa kalakalan, ngunit nagdudulot din ng kompetisyon na nakakaapekto sa lokal na industriya. Agrikultura at industrialisasyon, kakulangan sa suporta sa magsasaka at maliit na negosyo na nagiging sanhino ng mabagal na pag-unlad. Mga isyong pangkalikasan, polusyon, malawakang problema sa hangin, tubig at lupa na nakakaapekto sa kalusugan at kabuhayan, pagkasira ng kagubatan, deforestation at illegal logging na nagdudulot ng pagbaha at landslide, klima at kalamidad, paglala ng apekto ng climate change gaya ng mas malalakas na bagyo at matinding init, solid waste management, kakulangan sa tamang pamamahala ng basura na nagdudulot ng krisis sa kalinisan. Ito naman ang buod. Ang terorismo ay isang hamon sa kapayapaan at pamamahala. Ang global financial crisis naman ay hamon sa ekonomiya at kabuhayan ng mamamayan. Samantala ang climate change ay hamon sa kalikasan at kaligtasan ng mga sumusunod na henerasyon. Mga isyong pampulitika, pangkabuhayan at pangkalikasan.